Kamusta fire signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang kapalaran mo gamit itong tasa reading. Siyempre guys, general reading ito kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. Pasensya na guys kung hindi nyo makikita, ipapaliwanag ko na lang. Merong couple na ipinapakita rito sa tasa na ito. Maraming plano, maraming pag-uusap, at saka masaya kayo sa relationship nyo. Kung meron kang anak na babae, mas malapit yung anak mong babae sa person mo. At saka mas makakabuti na mas mag-focus kayo sa relationship nyo ng person mo. Yung ganitong masaya. Kasi guys, napapansin ko sa tasa reading mo na merong person na hadlang o nanggugulo sa relasyon nyo. Kundi sa likod mo, sa likod ng person mo, or pinagmamasdan kayo. Person na magiging dahilan para magkahiwalay kayo. Magkahiwalay man kayo ng person mo or hindi, may magandang mangyayari sa buhay mo. Swerte. Ang magiging kabawasan sa swerte mo ay yung pagiging mahiyain. Merong simula at saka katapusan kasi itong reading mo eh. Kaya mas maigi na tapusin mo na kung ano yung hiya na nararamdaman. Yung buhay mo parang pelikula na yung great success ay coming soon. Maraming fire signs ang humihiling na maging masaya, maging matagumpay sa buhay, at saka yung maging healthy. Ibibigay sa iyo ito ng universe, yung mga kahilingan mo, pero kakailangan yun ng patience at saka hard work. Kailangan mo kasing patunayan na deserve mo yung blessings. At saka may mga trouble pa rin darating sa buhay mo na kailangan mong paglabanan. At saka guys, napansin ko lang sa tasa reading na ito na maraming naiinggit sa'yo or pinaparami yung bang parang magalit sa iyo. At saka guys, merong fire sign na merong gumagawa ng spell sa iyo. Kasi sa bawat ikot ko ng tasa, palaging nandun yung person. Nakasunod ba? Kung nararamdaman mo na unlucky ka, kailangan mo magpa-cleanse sa albularyo o kaya sa mga spiritual healer. At itong person na to ay updated sa iyo. Maraming blessings na dumarating sa iyo sa career, sa financial, pero may pumipigil. Patanggal mo muna yung negatibo sa iyo at saka ka bumili ng pangontra para malinis ka na, hindi mo mailalagay dun sa pangontra. Maraming peke online. Kaya mag-ingat sa pagbili ng pangontra. Tingnan nyo yung cup nyo. Ang linis oh. Kasi pinigil na nung person na maging malungkot or miserable yung buhay mo. Kung nararamdaman mo na merong negatibo sa iyo, mag-salt bath, mag-insenso sa loob at labas ng bahay, magpabindisyon sa pare, o kaya egg cleanse. At saka guys, nakalimutan ko ata sabihin dun sa tasa mo, yung ilan sa inyo, hirap kang mag-anak, yung magkaroon ng baby. Yun din yung dahilan kasi may mga negative energies. Ipatanggal nyo yan para guminhawa yung pakiramdam mo. Yung sinasabi ko sa inyo guys, hindi nakakatakot.
kundi para dumating na yung swerte sa iyo. Itong dalawang mystical card muna yung alamin natin kung ano pa yung ibang masasabi. Itong una mong card na help from above, ibig sabihin nito ay binibigyan ka na ng sign ng universe na tutulungan ka sa mga problems or situation na kinakaharap mo. At katulad ng sinabi sa tasa reading na kailangan din ng pagkilos mula sa iyo. Mas maigi kasi yung nagtutulungan para mas madali yung progress ng buhay mo. Bibigyan ka ng hint na para matugunan kung ano yung kailangan mo sa buhay. Itong unleash your creativity, ang ibig sabihin naman ay kailangan mong sumugal. Kasi 'di ba nabanggit na nga sa tasa na mahiyain ang ilang fire signs. Marami kang experience, stories na makabuluhan na pwede mong ma-share sa kapwa mo. At saka sign din itong card na ito na kung ang ilan sa inyo ay mag-isa mong hinaharap yung problema mo, kailangan mong mag-move on kahit na mag-isa kasi alam ng universe na kaya mo yung situation mo. Marami nang ipinapaalam sa iyo na para alam mo kung bakit nagkakaroon ng problema yung buhay mo. Maganda kasi yung marami kang mapapakinggan para marami yung magiging option mo sa solution. Paalala ulit guys para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Pero yung card mo muna ang alamin natin. Mamaya yung card ng person mo at saka yung magiging outcome. Ang cards mo ay the Lovers, the Chariot, at Knight of Swords. Pinakita na to sa tasa reading guys, na kayo ng person mo, maayos yung relationship nyo. Okay din kung sa negosyo o kaya sa career, maayos din. Pero meron talagang person na nagpapasira ng diskarte mo. Pinapaalalahanan ka ng mga cards na tingnan mo kung ano yung nagbago sa relationship nyo. Pwedeng yung person mo yung may problema talaga o kaya yung mga taong nakapaligid sa inyo. Sa career or negosyo, ang ilan sa inyo sa career mo na nasa ibang lugar ka or ibang bansa pero hindi maganda yung katayuan mo. Kapag hindi maganda yung estado mo sa ibang bansa, mas maigi na umuwi ka na lang. Or tapusin mo yung kontrato mo at huwag ka nang bumalik. Sa negosyo, ang ilan sa inyo, maganda naman yung pagsusumikap mo sa negosyo mo. Napapaunlad mo ito. Pero, merong person talaga, hindi to maiiwasan. Na merong person na hindi masasatisfied sa mga effort mo. Kaya wag mo na itong ipilit. Mag-move on ka. Ulitin ko ulit kasi swerte ka naman talaga eh. Pero may taong nagdadala ng unlucky sa iyo. Dahil nga sa maganda yung estado mo sa buhay na hindi niya makakayang mapantayan. Pero para sa akin, wag mong pansinin yung ganung person. Mas bigyan mo ng pansin yung sarili mo kung paano magiging swerte at maaalis yung negatibo. Para sa ilang single, may potential person na makakagaanan ka ng loob. Magandang timing ito kasi
na-achieve mo na yung self-love. Makakalimutan mo na yung nakaraan at makakabuo ka na ng mas maayos at bagong relasyon. Para naman sa mga nasa relationship ay mabubuo yung tiwala, respeto sa relasyon. Klaro sa iyo at saka determinado, focus sa kung anong gusto mong mangyari sa relasyon nyo. 2 cards ang nagsasabi niyan. Ito yung cards ng person mo. 4 of Swords, Ace of Swords in reverse at Queen of Pentacles. Dahil sa connected kayo sa isa't isa ng person mo, pwede rin ipakita rito yung feelings mo. Itong patungkol sa person mo, nakakaramdam na siya ng kapaguran. Ito yung nagiging dahilan kaya ang ilan sa inyo sa relasyon, yung person mo mainit yung ulo. At ito rin yung nagiging dahilan kaya may mga delay o kaya nagkakamali siya sa trabaho niya or desisyon. Yung person mo masipag siya. Dahil sa sobrang effort, hindi na nakakabuti sa kanya. At sa kabila nito na hindi maganda yung trato niya sa iyo, naiisip ka pa rin niya kasi sa cards niya pinapakita ka. Na nagtsatsaga ka sa kanya, mabuti ka sa kanya. Sa cards mo at saka sa cards ng person mo, yung mga paghihirap nyo, sa career, sa negosyo, may magandang resulta. Importante yung pagpapahinga kasi protection mo yun sa sarili mo para positive yung maiisip mo. Sa financial, ang advice, huwag agad-agad gumastos, naka-2 cards ka na. Kailangan mo munang pag-isipan mabuti kung yung pagkakagastusan mo ba ay may magandang balik sa iyo. Mag-isip ka ng mas stable, secure na financial management. Maging responsable din sa mga aksyon na gagawin sa financial. Kaya ito yung sinasabi ng mga cards para mag-improve yung estado mo sa financial. Para sa ilang single, kung ikaw ready ka na para makipagrelasyon, yung potential person ay sinusubukan pa lang kung kaya na ba niyang magkaroon ng bagong relasyon. Kaya ganito yung feeling ng potential person kasi may space ka na sa puso niya. Para sa ilan na nasa relationship, kung mainit yung ulo ng person mo, huwag kanyang idamay para walang magiging miscommunication. Pahalagan mo yung effort niya na para mapasaya ka. Page of Pentacles, Knight of Pentacles, the Emperor. Ito naman yung outcome or resulta. Itong mga cards mo sa outcome ang nagsasabi na kailangan mong matuto at saka maging maingat. Sa financial, sa decision, at saka sa kalusugan mo. May mga advice kang maririnig na mahirap matanggap. Kunin mo yung advice na alam mong makikinabang ka para mas lalo kang magtagumpay. Iwasan yung pakikipagtalo. Sa kalusugan, ang problema ng ilan sa inyo ay sa joints. At saka, yung exercise mo, yung nakagawian mong exercise, ito yung makakatulong. Hindi naman kasi kailangan na mahirap na exercise, kundi maipagpatuloy mo yung magandang routine para sa kalusugan. Ang ilang fire sign ay magandang estado ng kalusugan. Nakakatulong yung pagkontrol sa mga kinakain at saka iniinom. Para sa ilang single, kung yung potential person sa umpisa ay meron pa siyang mga issue, nakadalawang cards na yung intention niya sa'yo ay seryoso siya.
ready na yung potential person, ano man yung maging resulta or tahakin ng bubuin yung relasyon. Para sa ilan na nasa relationship, ang relasyon nyo ng person mo ay stable at saka merong method or plano. Ito munang final card ang alamin natin. Seven of Cups. Itong card na ito ang nagsasabi na ito na yung bagong simula ng buhay mo, na may maraming oportunidad. Pero itong mga magandang pagkakataon na ito, kailangan mong suriin maigi kung ano ba yung kailangan mo at saka gusto. Para hindi ka magkamali sa kung ano yung nararapat sa iyo at kung ano yung dapat mong piliin. May mga slow progress na mangyayari sa buhay mo, naka 3 cards ka na. Pero isipin mo na ito yung magpapabago sa buhay mo. Ito yung makakatulong. Ituloy ko na para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo, kapag nagkakaroon kayo ng tampuhan ng person mo, ang pambawi niya sa iyo ay yung nilalambing ka niya, niyayakap ka o kaya physical contact. Ito naman yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Pwedeng hanggang dito sa charms makaresonate ka or hanggang sa mga tarot cards lang. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Aquarius, Capricorn, Taurus, Sagittarius, Leo, Scorpio, Cancer. Posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. T, P, J, Q, V, L, K, Z, A.